Sa mas tumitinding tensyon sa West Philippine Sea ay hindi na nga nakapagpigil ang Estados Unidos sa China matapos ang ginawa nitong panghaharas sa mga mangingisdang Pilipino sa mismong exclusive economic zone ng Pilipinas. Na ikinasugat ng mga ito ay agad na rumisbak ang Amerika at agad na nagpadala ng mga guided missile destroyers, Seahawk helicopters at ang Poseidon patrol aircraft hanggang saan aabot ang mas tumitinding tensyon sa WPS. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ilang araw matapos masugatan ng 3 Filipino fisherfolk malapit sa Escoda Shoal sa pinakahuling harassment mula sa Chinese Coast Guard ay agad na rumisbak ang United States Navy para tumulong at nagsagawa ng Joint Maritime Patrol kasama ang Armed Forces of the Philippines sa kanluran ng Zambales sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ang naval at air units mula sa Pilipinas at sa United States ay nagsagawa ng 10th Bilateral Maritime Cooperative Activity o NCA sa West Philippine Sea na ipinapakita ang lumalakas na kakayahan ng bansa na makipag-integrate sa Allied Forces. Nag-deploy ang United States ng guided missile cruiser na USS Robert Smalls, isang MH-60R Seahawk helicopter at isang P-8A Poseidon patrol aircraft. Samantala, nag-deploy naman ang AFP ng guided missile frigate na BRP Miguel Malvar FFG-06 at iba't ibang aircraft kabilang ang 3 A-29B Super Tucano planes, 3 FA-50 fighter jets at isang search and rescue helicopter. Ito ay kasunod ng kahalintulad na exercise na isinagawa noong December 9 hanggang 10 kung saan ang AFP at ang US Navy ay nagsagawa rin ng isa pang bilateral maritime cooperative activity sa loob ng EEZ ng Pilipinas na nagpapakita ng sama-samang commitment na palakasin ang regional at international cooperation bilang suporta sa isang free at open Indo-Pacific. Ang matagumpay na pagsasagawa ng 2 bilateral MCAs ng Joint Maritime Patrol ay binibigyang diin ang iisang commitment ng Pilipinas at ng United States na ipaglaban ang isang rules-based Indo-Pacific region ayon sa international law. Ang pinakahuling exercises na ito ay nangyari ilang araw matapos harasin ng China Coast Guard at maritime militia vessels ang humigit kumulang 20 Filipino fishing boats malapit sa Escoda Shoal noong December 12. Gumamit ang mga vessel ng water cannons at agresibong maneuvers na ikinasugat ng 3 mangingisda at ikinasira ng mga bangka. Sabi ni PCG spokesperson Jay Tariela, hindi ito ang unang pagkakataon na tinarget ang mga Filipino fishermen ng water cannons, pero ito ang unang pagkakataon na direktang tinamaan ang mga bangka. Inilarawan ng National Maritime Council noong Lunes ang harassment bilang isang seryosong banta sa buhay at kabuhayan ng mga small-scale fishers. Sabi rin ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, pinakondem niya ang mga ginawa, tinawag ang paggamit ng water cannon at pagputol ng anchor lines laban sa mga Filipino fishers bilang illegal at delikado. Ang water cannon attack ng China Coast Guard sa mga Filipino fishermen malapit sa Escoda Shoal noong weekend ay ang unang pagkakataon na direktang tinarget ng mga vessel ng Beijing ang mga fishing boats sa malapitang distansya. Nasugatan ang mga Filipino fishermen nang tamaan sila ng high-press water mula sa CCG vessels na nagtulak sa kanila sa matutulis na metal edges ng kanilang mga bangka. 3 bangka rin ang nakaranas ng malubhang pinsala. Dahil dito, nag-deploy ang PCG ng kanilang mga vessel para tulungan ang mga fishermen. Nablock din sila ng mga Chinese vessels bago nila tuluyang maabot ang mga mangingisda. Kasalukuyan ng kinokolekta ng gobyerno ang formal reports mula sa PCG at Western Command para suportahan ang diplomatic protest na isusumiti ng Department of Foreign Affairs sa Chinese Embassy sa Manila. Ang harassment ng Chinese vessels sa mga Filipino fishers ay nagdulot ng condemnation mula sa United States Department of State pati na rin sa foreign missions ng Canada at Australia. Ang United States, kasama ang ating mga allies at partners, ay ipinagpapatuloy ang karapatan sa freedom of navigation at overflight at iba pang legal na paggamit ng dagat at international airspace, pati na rin ang respeto sa maritime rights ayon sa international law. Ang US 7th Fleet, ang pinakamalaking forward-deployed numbered fleet ng Navy, ay regular na nakikipag-interact at nag-ooperate kasama ang allies at partners para mapanatili ang isang free at open Indo-Pacific region. Noong nakaraang buwan, sumali ang NIMS Carrier Strike Group sa mga Philippine at Japanese vessels sa South China Sea sa pinakamalaking show of force ng Washington malapit sa Scarborough Shoal sa mga nakaraang taon, kasunod ng serye ng maritime incidents sa pagitan ng China at allied nations sa rehiyon. Ang pagtitipon ng mga warships at patrol cutters ay isa sa pinakamalaking maritime cooperative activities sa mga nakaraang taon sa disputed maritime feature na naging flashpoint ng tension sa pagitan ng Beijing at Philippine forces. Napansin din ng mga participants sa exercise ang isang C-2 Greyhound mula sa Nimitz na nag-ooperate 200 nautical miles sa timog ng Scarborough Shoal. Nag-practice ang mga warships at cutters ng maritime domain awareness activities at anti-submarine warfare noong November.
Ayon sa isang release ng AFP, bilang tugon, ang PLA Southern Theater Command ay nagsabing nag-scramble sila ng bomber formation sa gitna ng drills. Ang mga engagements na ito ay nagpapakita hindi lang ng matibay na resolve ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang maritime domains, kundi pati na rin ang shared commitment kasama ang mga partners para palakasin ang deterrence, pagbutihin ang interoperability at panatilihin ang freedom of navigation sa ilalim ng rules-based international order sa Indo-Pacific. Binanggit din ng opisyal na ang activity ay naisagawa ng ligtas at walang problema ng tanungin tungkol sa Chinese bomber response. Ang mga bansa tulad ng US, Japan, Australia, France at India ay sumali na rin sa mga patrols para ipakita ang suporta sa Pilipinas. Ang tatlong bansa ay nagsagawa ng coordinated patrol noong nakaraang linggo sa loob ng Philippines Exclusive Economic Zone, isang stretch ng tubig na inaangkin ng Beijing bilang bahagi ng South China Sea map nila. Kahit na may ruling na tumanggi sa mga claim na iyon, tampok sa operasyon ang US carrier movements at joint maneuvers na layuning palakasin ang regional security. Inakusahan naman ng China ang tatlong allies na nagpo-provoke ng instability pero hindi sila nagbanggit ng anumang specific na insidente sa dagat. Tinitingnan ngayon ng White House ang behavior ng China bilang destabilizing. Sinabi na ang sweeping territorial at maritime claims ng China sa West Philippine Sea at ang increasingly coercive actions nila para itulak ito sa kapinsalaan ng mga karatig bansa ay patuloy na nagpapahina sa regional stability at taliwas sa kanilang prior commitments na lutasin ang disputes peacefully. Pinagtibay ng opisyal na ang Article 4 ng 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty ay applicable sa armed attacks laban sa Philippine forces, vessels o aircraft, kabilang ang Coast Guard nila kahit saan sa South China Sea. Dagdag pa na ang US at kanilang mga allies ay malapit na nagmomonitor sa sitwasyon sa South China Sea at nananatiling committed sa kanilang alliance sa Pilipinas. Ang United States ay at palaging magiging Pacific naval power. Pinatatag ng Pilipinas ang partnerships nito sa gitna ng paulit-ulit na encounters sa Chinese Coast Guard ships sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ng Manila na ang joint patrols at mas malapit na coordination sa US at Japan ay nagpapalakas ng kanilang rights sa loob ng exclusive economic zone at pumipigil sa karagdagang Chinese interference. Ang operation noong November 14 ay tila nagpapatibay sa strategy na iyon sa pamamagitan ng paglalagay ng allied ships kabilang ang US carrier group sa loob ng waters na gusto kontrolin ng China. Inanunsyo ng Pilipinas at US ang higit sa 500 planned military engagements para sa 2026, kabilang ang expanded naval operations kasama ang mga partners tulad ng Japan. Nakaplano ang US at Philippine forces na magsagawa ng higit sa 500 military-to-military activities sa darating na taon, isang hakbang na sinasabi ng dalawang bansa na magpapalakas ng deterrence sa Indo-Pacific. Nagkasundo ang mga American at Philippine defense officials sa exercises, joint patrols at iba pang activities na nakatakda para sa 2026 sa Mutual Defense Board Security Engagement Board nitong buwan sa Hawaii. Ang serye ng annual meetings ay gumagabay sa daloy ng US-Philippine Defense Cooperation at isinagawa na mula pa noong 1958. Habang tumaas naman ang military activities sa pagitan ng US at Pilipinas matapos ang mga Chinese maritime incidents sa Western Philippine Exclusive Economic Zone noong 2022 na nagtulak kay PBBM na buhayin muli ang dati ng medyo mahina na relasyon ng Manila sa Washington. Mula noong 2023, pinalawak ng American at Filipino forces ang saklaw ng kanilang military drills sa buong Southeast Asian archipelago. Kasama sa mga hakbang na ito ang deployment ng missile systems na kayang maabot ang mainland China at makasira ng mga vessels sa Luzon Strait na nakakuha ng atensyon mula sa Beijing. Tahimik na nakikipag-usap ang Japan sa Pilipinas tungkol sa posibleng export ng Type 03 Chusa medium-range surface-to-air missile system habang binabalak ng Tokyo na alisin ang mahigpit na limitasyon na pumipigil sa lethal weapons na maisama sa kanilang export list. Kung matuloy ang deal pagkatapos ng rules overhaul, magiging malaking hakbang ito sa shift ng Japan patungo sa pagiging security provider sa Indo-Pacific at palalakasin ang Philippine Air Defense laban sa China sa South at West Philippine Seas. Pinag-iisipan ng Japan ang missile export sa Pilipinas, isang hakbang na maaaring subukin ang tensyon ng relasyon nito sa China. Malamang na makakakuha ng criticism mula sa China na kasalukuyang nakikipag-diplomatic row sa Japan dahil sa remarks ng Japanese Prime Minister Sanai Takaichi tungkol sa Taiwan noong early November. Mariing tinututulan ng China ang posibleng export ng Japan ng Type 03 surface-to-air missile sa Pilipinas at tinuturing ang hakbang na napakadelikado at banta sa regional stability. Habang sinusubukang palakasin ng Japan ang Philippine defense sa gitna ng tumataas na tensyon sa South China Sea laban sa China, ang hakbang na ito ay nagpapakita ng unti-unting pagpapahina ng Japan sa post-war defense export restrictions at pagpapalalim ng security ties sa Manila.
Kinondena ng Beijing ito, tinitingnan bilang provocative at nagpapataas ng regional tensions, lalo na't balak din ng Japan ang missile deployments sa Yonaguni, isang isla malapit sa Taiwan. Habang ang Tokyo at Manila ay nagkakaroon ng informal talks sa posibleng transfer ng Japan Ground Self-Defense Forces Type 03 Chusam Air Defense System sa Pilipinas, isang hakbang na susubok sa susunod na yugto ng pagpapaluwag ng arms export rules ng Japan. Nagaganap ang usapan habang naghahanda ang administrasyon ni Prime Minister Sanae Takaichi na alisin ang long-standing 5 categories restriction na naglilimita sa defense exports ng Japan sa mga function tulad ng rescue, transport at surveillance. At habang pinapalalim ng parehong bansa ang security cooperation para labanan ang tumataas na pressure mula sa China sa South China Sea. Dinisenyo noong 1990s ng Mitsubishi Electric upang palitan ang lumang MIM-23 Hawk, ang Type 03 system ay truck-mounted medium-range surface-to-air missile, fully road mobile. Para sa Manila, ang posibleng Chusam acquisition sa hinaharap ay magiging bahagi ng unti-unting shift mula sa posture na nakasentro sa internal security patungo sa territorial defense. Kamakailan lang, nagsimulang bumili ang AFP ng modern ground-based air defense systems at anti-ship missiles na nakalaan para protektahan ang mga airfields, ports at energy infrastructure na exposed sa pressure sa West Philippine Sea. Habang pinapahirap ng road mobility ang planning ng strike ng kalaban, ang political-military relationship sa pagitan ng Tokyo at Manila ay unti-unting umuunlad sa direksyon na ito. Ang Reciprocal Access Agreement na nilagdaan noong 2024 at mag-enter into force sa 2025 ay nagpapahintulot na ngayon sa forces ng parehong bansa na mag-deploy sa teritoryo ng isa't isa na nagre-resulta sa ground at naval exercises na isinagawa sa Philippine soil. Kasabay nito, sinusubukan ng Tokyo ang limits ng revised export rules sa pamamagitan ng pagpayag na supplyan ang United States ng Patriot interceptors na ginawa sa Japan bilang bahagi ng relaxation ng restrictions na malamang ay hindi posible sa ilalim ng mas lumang regime. Ang Chusam transfer ay hindi magiging isolated step, kundi isa pang episode sa mas malawak na proseso kung saan ang legal constraints ng Japan ay ina-adjust upang ipakita ang alliance commitments ng bansa at ang intensyon nitong panatilihin ang national defense, industrial at technological base. Patuloy na lumalago ang US-Philippine military partnership habang tinutugunan ang national defense capabilities at ipinapakita ang joint initiative para sa regional security at disaster response. Ang bilateral at multilateral maritime cooperative activities ay napatunayang key success ngayong taon. Mahalaga ang mga events na ito para masiguro ang freedom of navigation at pagbutihin ang interoperability ayon sa release tungkol sa meetings. Pinalawak din ng Washington ang presensya nito sa Southeast Asian nation, nag-set up ng bagong Marine Corps Prepositioning Program at tinutukoy ang Subic Bay bilang posibleng lokasyon para sa regional munitions plant. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na pinapalakas ng United States ang Philippine military capabilities sa pamamagitan ng constructions at improvements ng military bases para sa high-end operations laban sa aggression ng China sa West Philippine Sea at sa mas malaking South China Sea. Ito ay bahagi ng efforts ng US na palakasin ang capabilities ng Philippine Navy sa disputed waters at kabilang sa mas malaking programa ng US para i-improve ang military bases ng Manila. Sa pamamagitan nito, ang Pilipinas, kasama ang suporta ng United States, ay pinapalakas ang kanilang joint maritime defense posture na kasalukuyang nagtatag at nag-upgrade ng ilang naval bases at may plano pang magtayo ng mas maraming military facilities sa critical areas sa buong archipelago.